Welcome to Call Podcast, ang munting tambayan nating magkakapatid sa pananampalataya. Dito, we share God's love and grace through honest stories na tiyak na magpapangiti sa inyong mga puso. Kahit nasan man kayo, kasama nyo kaming tatlo. Tara na't mapuno ng pag-asa dito sa Call Podcast. Ayun, start na talaga. Oo. Hello everyone! Welcome back to Call Podcast, the official podcast of City of Praise for Asia Labo. So, how are you guys tonight? We will delve into an interesting topic and pag-uusapan natin yung mga bagay or isang napakagandang topic about what can be shaken in our lives and who remains unshaken through it all. That's right, Charm. Alam nyo, madami tayong mga pinagdadaanan. Madaming mga challenges katulad ng financial problems, struggles, mga plano na nababago. Pero pag-uusapan natin ngayon, sa gitna ng lahat ng yun, ano ba yung hindi natitinag? Yan, totoo yan, Ate Aika. Kaya naman, today, napaka-excited ko nating lahat para sa discussion na to because this topic will remind us where our security should really come from. Is it on our possessions, our plans, o sa Panginoong Diyos na di nagbabago? Yes, and of course, to help us expound this topic and share God's wisdom, let's all welcome our guest for today's episode, Ninang Nor Ubusan. So, Ayan. welcome po. Welcome po. Kumusta po kayo ngayon? Okay lang. Thank you po ulit sa pag-accept ng invitation Yes po po. namin na maging invited na speaker po namin. Yes. Kasi nung narinig din po namin, katulad po lang din ang sinasabi namin sa mga ibang guest po namin dito. After po nung preaching ng Sunday, sabi namin, magandang pag-usapan to sa podcast. Yes. Mas maganda pang ma-expound to and mas ma-i-discuss pa po siya. Tsaka kasi ang goal po natin dito sa Podcast is kung ano po yung na-share natin sa congregation is ma-expound natin siya, mas ma-share natin siya sa mga tao po na wala dun sa grounds nung time na yon. So kumbaga mas marami po tayong maaabot and hindi naman po natin siguro sasayangin yung topic na sobrang ganda na marinig po ng ibang tao and magkaroon din sila ng lesson na katulad nung application na siguro Yes. sa bawat isa sa Yes. atin ngayon. Tama. Ayan, so, kamusta naman po kayo ngayon? Okay lang. Excited na rin po ba kayo? Kinakabahan. Marami na pong kinabahan dito. Kami rin po. Parang buwan-buwan na lang po kinakabahan kami. Parang kahit anong episode natin, kakabahan at kakabahan tayo. Pero part naman po siguro yon ng pagiging excited din natin sa topic na to. Gusto ko lang i-add kasi sobrang daming nangyari nung May and June. And grateful lang din ako sa Lord na may episode 5 na tayo ngayon. So Yes. grabe kasi nag-start lang po tayo ng January, ngayon June na and pang 5th na natin siya. So grabe talaga kapag ang ministry na ginagawa mo is kasama mo ang Lord and nakasentro siya kay Lord. Si Lord yung nag-glorify. Yes. So with that, siguro simulan na natin yung ating question Yes, sobrang dami nating questions. for Ninang Nor. Ready na. Yan. So, ako na yung magsimula. So, Ninang, based po dun sa topic natin before, marami pong bagay sa buhay natin ang pwedeng ma-shake. So, why do you think God allows seasons of shaking to happen in lives of believers? Inaalaw yan ng Lord kasi para matuto tayo so that we will learn. Tapos, para yung holiness ng Panginoon ay ma-imitate natin. And then, para mag-mature tayo in faith at mag-grow tayo spiritually. Ayun. Pero meron po bang difference between po sa yung shaking na after nung shaking may lesson and a shaking that comes po as preparation for something greater? A hairline lang ang difference kasi tulad nung faith ni Peter. Pansinin natin siya ay very confident siya. Tapos ang yabang niya, ang sabi nga niya ay kahit daw sa preso o kaya sa kamatayan, sasamahan niya ang Panginoon. Pero nung dumating yung time na tinest siya ng Panginoon, nag-deny siya ng 3 times. Pero after that,
na-realize niya, na-recognize niya yung kanyang ginawang kasalanan, nag-repent siya ng totoong repentance, makita natin na talagang ginamit siya ng Panginoon mightily. He becomes fisher of man. Na dati ordinary man lang siya, fisherman, pero ginawa siyang fisher of man ng Panginoon. Simula nang siya ay mag-repent dun sa kanyang nagawa. At he remains humble. Parang magandang reminder din siya na in those seasons of shaking, there's a realization. So may lesson tayong natututunan, and at the same time, katulad nga doon sa naging buhay ni Peter, yun yung naging way din para mas maging matatag siya in faith kay God. Tsaka kapag na-overcome mo, sa tingin ko pag na-overcome mo yung shaking kasi, magiging testimony mo din siya. Yes. 'Di ba? Makikita ng lahat kung paano ka hindi natinag and paano ka kumapit sa Diyos during the shaking. Pero to be honest and to be fair, ang daling sabihin siguro na madali lang siyang ma-overcome if we are Christians. But in reality, meron ding ibang tao talaga na Yes. nagsa-struggle during in that season of shaking. Even Christians. Yes. So, yun po. One of the highlights po nung topic is making Jesus the true Lord of our lives. So, in a practical sense po, paano natin masasabi na si Lord talaga ang may control sa buhay natin? Masasabi natin siya na yung may control sa buhay natin kung talagang tayo ay magi-step out na talagang bibigyan natin siya ng total, complete authority over our lives. Yung complete surrender sa Kanya. At saka, yung dapat talaga siya ang boss, hindi tayo. Kasi pag tayo pa rin ang boss, ibig sabihin hindi pa rin siya ang Lord ng buhay natin. Tama. Yes. Kasi minsan kasi 'di ba, pag nakuha na natin yung ipinagpe-pray natin sa Lord and nakuha na natin, nakaligpas na tayo dun sa season na yun. Ang tingin natin, parang kaya na natin lahat, na nalilimutan natin na bago tayo humingi ng isang bagay, isinurrender natin siya sa Lord. Tapos, kumbaga, ibinigay natin yung total or full control sa Lord. Yes. Ayan po. So, in connection po dun sa naging question ni Ate Aika, ano po yung sa tingin ninyong common areas nating mga Kristiyano that we find difficult to fully surrender to God? Tulad na lang ng wealth, ng possession natin, yung anything na pinopossess natin, nahirapan tayong isurrender. Tapos yung family natin minsan, naging hindrance para tayo ay hindi makasunod completely kasi naging priority natin ang family natin. Minsan yung career. Pag wala pang trabaho, pray ng pray. Gusto ko, Lord, magkatrabaho at ikukommit ko yung buhay ko sa Panginoon. Pero after that, si Lord ay hindi na siya ang priority. Secondary na lang siya kasi ang pinapahalagahan na niya yung career niya, Yes. yung work niya. At minsan, tulad sa family, ito minsan yung nagiging way para tumalikod sa Lord kasi yung nagdala sa amin sa ganitong pananampalataya sa Christian faith. Talagang born again siya. Pero after na mamatay yung kanyang asawa, ang sabi niya ay blame niya ang Lord sa pagkamatay. Yung para bagang wala na siyang magagawa pag wala na yung asawa niya. Pero actually, maliliit pa yung 4 niyang anak na babae nang siya ay mabalo. Ngayon, lahat professional. Saan mo makikitang pinabayaan siya ng Panginoon? Dahil lang sa nawala yung asawa niya, tinaligudan niya ang Panginoon. Bumalik siya sa pagiging Catholic. Okay. Minsan talaga, dapat ganun din ka-strong yung willpower natin and yung faith natin sa Lord na mag-remain tayo dun sa testimony of faith natin despite ng lahat ng mga pagsubok na meron tayo. Minsan mahirap siya kasi kahit naman, yun nga, di ba napag-usapan natin kanina na kahit naman mga Christians, nagsastruggle din sila kapag nasa shaking or dun sa season na sila ng mga struggles. Pero ang mahalaga din kasi dito or para sa akin, dapat talaga mag-remain ka or dapat firm yung foundation ng faith mo para kahit anong mangyari, kahit gaano ka pa i-shake, mag-remain ka or mag-stand firm ka. Totoo. Diba?
Ayan. So, Meron next pa, po, may idadagdag pa ako. as Yung bagang yung mga pains natin, yung minsan, yun ang naging dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng unforgiveness. Yung unforgiving spirit pumapasok sa atin. At saka, yung mga hidden sin na ayaw nating isurrender. Kaya, pansinin natin si King David. Nagsin siya about adultery. Pero gusto niyang mapagtakpan yung kanyang kasalanan. Anong ginawa niya? Ipinapatay niya yung asawa ni Bathsheba. Kaya mapapansin natin, minsan pag ayaw nating isuko ang isang kasalanan, lalong nagiging worse. Gumagawa pa tayo ng additional sin para talaga lang ma-justify yung gusto natin. Kaya, pero mapapansin natin, bakit siya naging man after God's own heart? Kasi, totoong nagsisi siya sa kanyang ginawa. Nung una nga, nirebuke siya ni Prophet Nathan, pero deny to death pa rin siya. Ang akala niya, iba yun. Nang sabihin ni Prophet Nathan, ikaw yun. Doon niya nakita na talagang ang Lord talaga nakatingin sa puso niya. At doon baga na-create yung awitin na create in me a clean heart. clean heart. At after that, pansinin natin, sinner siya, pero talagang ang Lord hindi nakatingin kung gaano tayo kasama, kung ano yung mga kasalanang nagagawa natin. Ang tinitingnan ng Lord, yung puso natin na marunong magpakumbaba at magbalik loob sa Kanya. Agree. Amen Ganda to nun. that. Amen to that. And in connection lang, parang connected siya sa binasa ko kanina sa devotion ko, na yung sa Israelites, na kahit sobrang ang dami nilang ginawang yung hindi sila sumusunod sa Lord, pero in the end, si Lord grabe yung grace niya sa mga sinners na tulad natin. So grabe. Parang na-connect ko lang din siya sa sinabi ni Nina. His grace abounds. Amen. Yes. May dagdag pa ako. Ang sige Yung po. pakikipagrelasyon, lalo na yung mga young people. Sabi ng Lord, don't be equally yoked with unbeliever. Pero, dahil sa emotion nila, ini-ignore nila kung anong sinasabi ng Panginoon. Kaya, yun yung mga bagay na nahihirapan ko minsan isurrender ang isang Kristiyano. Yes. Ayan. So, Ang hirap nga naman talaga nun, no? Lalo pag yung emotion mo talaga is minsan, di ba, pag in love baga po, Oh. parang Driven walang by makakapigil emotions. sa amin. Oo, kaya wala na silang makitang iba sa church. Kaya kapag may naligaw sa kanila outside, ay sige, go na ako dito. Wala nang iba eh. Parang ganun lang yung naiisip. So, ayun. Yes. Mahirap nga naman siya. ayan, lalo na kapag pinangungunahan tayo ng bugso ng damdamin. Oo, yung emotions natin yung nagko-control sa atin, sobrang hirap niya. Ayan. May dagdag pa. Marami yan. Yung mga ambitions and dreams natin, minsan, pag niredirect ng Panginoon, nagagalit tayo. Mapapatanong ka, Lord? Yes, speaking of ambitions and dreams, siguro dagdag ko lang to, hindi ko pa siya natatestify, pero baka dito na. Ito na to. So, nandun ako sa point din talaga na since nag-graduate na ako, though magkakaroon pa ako ng board exam, parang pakiramdam ko is ang dami kong nasasayang na oras. Dapat is may gawin agad ako, dapat may maging work agad ako, dapat nag-earn agad ako ng money. So, in the end, ako lang din nagpe-pressure sa sarili ko. Then, lagi kong pinagpe-pray kay Lord na specific na kung ano yung gusto ko, dapat ganito, ganyan, ganyan. Pero I realize na baka nagde-demand na lang din ako kay God. Ayan. So, isa sa pinagpe-pray ko is for my review exam, review center, na akala ko face-to-face yung mararanasan ko. Pero ang binigay sa akin ni Lord is online review center. And nakakatuwa and nakaka-bless kasi wala akong mga equipment for online, pero pinag-provide ako ni God ng Amen. mga kakailangan ko for online. And isa yun sa parang redirection sa akin ni God na pinupush mo yung face-to-face, pero ito yung ibibigay ko sa'yo. Laging may That's mas why. better plan siya. And diba? yes, and dun ko na-realize na in this way, hindi ako malalayo sa church and magagawa ko pa rin yung mga commitments ko sa ministries, especially dito rin sa Ko Podcast. Minsan kasi meron tayo mga dinidesire na
akala natin yun yung best. Yes. Pero ang totoo kasi is, hindi naman natin alam kung ano yung wisdom ng Lord. Hindi natin alam kung ano yung plano natin. So, whatever happens, we have to surrender everything. Which is, ganun talaga dapat. And nag-agree ako na, siguro yung reason ng Lord, bakit kailangan maging online ka na lang na review is, kasi may commitment ka sa Kailangan church. ka eh. Kailangan ka ng Lord. And, and this is, dito lang sa ginagawa natin sa podcast, dito lang makikita mo na you are serving, kumbaga, sa Lord. So, yun, may mga reason naman ang Lord and hindi natin ma-explain kung ano yung reason niya sa mga bagay-bagay. But one thing is for sure, lahat ng redirection ng Lord, it's always for the best of us. Yes. Kaya all Yeah. glory to God talaga. Ayan po. Kaya, based po dun sa topic, marami pong tao ngayon, piniplace po nila yung security nila into things that can easily be shaken. So, sa tingin niyo po, ano po yung easy for us to trust temporary things more than God? Anong pakiulit mo nga? Why do you think it's easy for us to trust temporary things more than God? Kasi ang mga temporary things ay tangible, visible. Yes. Kaya mabilis tayong mag-trust sa mga ganong mga bagay. At saka mapapansin natin, feeling natin secured tayo dun sa mga bagay na yung nakikita natin na kaya nating hawakan. Pero actually, there is no security in temporal things. Only with God on eternal things. Yes. Amen. Ganda nun. Amen, ang ganda. Parang feeling I-reels ko to. naghahanap ako ng makikita kong One of the topic highlights. para sa Young Pro. Ito na yun. Kasi di ba po, i-share ko na naman ulit. Lalo sa mga working siguro mas makaka-relate tayo, ganon. Parang lagi nating sinisik is financial stability. Yeah. Lagi nating sinisik is dapat by this age, meron akong certain na naabot, meron akong nabiling bahay, meron Plano akong mo na nabiling lupa or sasakyan na magara. Pero masyado tayong nakafocus talaga sa tangible things. At tingin ko lang sa age bracket na meron tayo ngayon, parang Agree naman yun ako. na yung tina-target natin. Pero hindi dapat ganun. We should prioritize God over those things. Agree ka? Agree ako kasi syempre especially nagaling din tayo sa phase ni Nicole, yung transition niya from student The tapos papunta siya pressure. sa young professional. So ayun, 'di ba? Grabe yung pressure diyan kasi hindi mo alam kung anong una mong gagawin, ano yung dapat mo ng sunod na step. Totoo. Though nagtitiwala ka sa Lord kasi nung time na kami yung bagong graduate, nag-apply talaga kami agad, hindi kami naghintay Iba yung ng eagerness, di ba? Na Oo, parang dapat magka-work agad Oo, ako. kasi nga 'di ba, parang na-plot mo na yung buhay mo. Yes. 'Di ba parang okay, pag 28 na ako dapat ganito na ako, pag 30 ako dapat may ganito na ako, may ganito na ako, may ganyan. So hindi minsan nalilimutan natin na hindi, 'di ba si Lord ang may hawak, ang in control. So bakit Bakit ikaw na yung nagpa-plan agad? Oo, na hindi ka man lamang nag-ask if yun ba yung gusto ng Lord para Yes. sa'yo. Dahil din dun kasi, ang nangyayari, pressure natin yung sarili natin. Kaya dyan pumapasok minsan yung sinishake tayo ni Lord. Para magising din tayo na, uy anak, hindi na yan yung way ko para sa'yo. Hindi na yan yung plan ko para sa'yo. Totoo. Masyado ka ng focus sa Yes. Masyado ka ng focus sa mga tangible things or mga shakeable na bagay. Yes. So dapat malaman mo ngayon na sa akin ka mag-focus. Tama. Minsan kasi, tingnan mo yun, yung nasunugang kapatiran natin, lahat, sa isang iglap, pwedeng kunin ng Panginoon. Kaya dapat talagang makita natin na walang matitirang nakapatong na bato sa kapwa bato. It is written. Kaya sabi nga ni ay, wala tayong ibang pwedeng takbuhan, si Lord lang. Yes. Amen. So, yun po. When those things are suddenly taken away po, yung mga tangible things na napag-usapan po natin, how should believers respond? As believer, dapat talaga ay halimbawa at yung mga bagay na yun ay nawala sa kanya, anong dapat respond? Dapat talaga as believer, continue in our faith. Be humble, be in the spirit of prayer, at patuloy na mag-cleave to the word of God. Kasi
pag tayo ay magiging negative sa mga sitwasyon na pinagdadaanan natin, talagang yun ang maging tungtungan ng enemy para tayo ay mawalay sa Panginoon. Sometimes, talagang inaalaw pa rin niya ng Lord. Hindi siyang may gawa. Inaalaw niya para talagang tayo ay matuto at makita natin na walang iba tayong pwedeng takbuhan, siya lang. Amen. So, yun. May additional kayo or Super agree lang. agree? Agree din ako. So, the topic also reminds us that everything we have is entrusted to us by God. So, how does viewing ourselves as stewards instead of owners change our perspective in life? Itong mga bagay na ito, as a steward, anumang attack ng enemy, pag tayo talaga ay yung ano na nga na ito? Anong tanong mo na nga ulit? How does viewing ourselves as stewards instead of owners change our perspective in life? Pag nakita natin yan, makikita na, mapapansin natin na walang magagawa ang enemy against us. Kasi God is faithful na anumang atake ng enemy sa atin, we are in His hand. Amen. Sa panahon na tayo ay nadadown, He is there to lift us up. Ayan. Kasi di ba, dahil nga in-entrust sa atin ni Lord yung mga bagay na meron tayo ngayon, dapat maging good steward tayo. Yes. 'Di ba? Kasi kapag binew kasi natin yung sarili yung mga meron tayo ngayon, na tayo yung may dahilan kung bakit nakuha natin yun. Halimbawa, yung career natin, magaling kasi ako kaya meron na akong ganito ngayon kaya mataas na yung position ko sa work, kaya marami na akong pera kasi magaling ako. Pero kapag tiningnan natin yun as something na binigay ng Lord sa'yo kasi ganun ka kamahal at ganun yung grace ng Panginoon, hindi mo iisipin yung mga bagay na yun. Lagi mong iisipin na nakuha ko to dahil sa Lord. 'Di ba? So, yun, parang reminder din siya sa atin na we must be good stewards of what God has entrusted us. Kasi para maiwasan din na magamit yun ng enemy na kasangkapan para matalisod tayo. Yes. Agree. Yan. Kaya even sa mga kabataan, yung simple achievements nila sa school is dapat hindi sila ma-focus sa sarili nila na ay na-achieve ko to dahil matalino ako, magaling ako, may talent ako. Kundi dapat malagay din sa utak nila na na-achieve ko to kasi binigay to sa akin ng Diyos. Binigyan niya ako ng gift, ng talent na to para ma-achieve ko yun. Kaya in connection po doon, how can young Christians practice good stewardship even with the little things God has given them? Like example na lang ay pera. Sabi nga ni, spend it wisely. At sabi nga ni, be generous sa lahat ng gawain ng Panginoon. Kung may pera ka, ikaw ay binigyan lang ng Lord niyan para maging channel of blessing, maging alulod ka. Yes. That is not yours alone. At sabi nga ni, even our talent, our time, dapat talaga maging good steward tayo. Yung talent natin ibinigay ng Lord, hindi to glorify us, to lift our pride, but to glorify God. Agree. Amen to that. Sometimes po kasi 'di ba, yung mga plano natin nare-redirect, yung mga routines natin, even yung mga pangarap natin. So why do you think po people often struggle po kapag when God's direction na po is different from their expectations, kapag nare-redirect na? Kasi ayaw nilang umalis sa kanilang comfort zone. Ayun. Tama. At sabi nga ni, gusto nila independence. Ayaw ba kanilang pinakikaalman? Tingnan mo ngayon ang mga kabataan, nagiging rebelde sila. Pakiramdam nila ay kumikipot ang mundo nila pag may nakikialam sa kanila. Pero, tingnan natin ang sa liwanag ng salita ng Diyos. Sabi nga ni, kung may plano ang tao, still the plan of God is going to be done. Kaya wala tayong magagawa, lalo na pag sinake na tayo ng Panginoon, iiyak tayo.
Totoo po. It is painful talaga. Pero makikita natin after that pains na masarap pala kasi may itinuturo sa atin ang Lord. Sabi nga ni sa Hebrew 12:6, ang minamahal ay dinidisiplina, tinuturuan, at ikinokorek. Agree. So tayong Kristiyano, siguro, na lang siya, great reminder din na pag nandun na tayo sa ganong sitwasyon, we should humbly accept, lalo na kung alam naman natin sa sarili natin na tayo yung na-lost along the way. May iba kasi na nagmamatigas, Yes. lumilihis ng landas, instead of following kung ano ba talaga yung utos ng Lord. In addition lang, kasi di ba minsan, ang tingin kasi ng iba na mga Christians, yung mga command ng Lord is restrictions. Na, di ba, parang nililimit ako ni Lord kasi in addition lang doon sa nasabi ni Tita Nor kanina about doon sa ayaw mawala doon sa comfort zone. And then kapag may mensahe ang Lord or may command ng Lord sa kanila, akala nila restriction yun. Yes. Pero it's God showing you mercy para malaman mo kung alin yung tama at mali. So, minsan kasi yung ini-expect natin, pag hindi yun yung nakuha natin, nagsa-struggle tayo, doon na tayo nadadapa, hindi natin hindi natin nare-remind yung sarili natin na no, mas better yung plano ng Lord. So dapat maniwala ka and maging firm yung faith mo. Ang sakit kasi ng redirection eh. Pero totoo, Sobrang masakit sakit talaga. niya. Lalo na kung ang feeling mo, tinatahak mo na yung daan na yun na Akala mo yun na yun yun, na eh. yun talaga. Oo. Pero nandun ka, pero hindi mo pinag-pray. Tigas kasi ng ulo mo eh, ganun. Na-experience. May laman yun Oo, parang may laman. May laman. Mamaya. So, ang sakit lang ng redirection kasi may detour ka, parang akala mo, di ba, ito na yung daan. Okay. Tapos biglang, hindi pala to. So, babalik ka pa. So, parang ang nangyari pa, mas lalo pang napalayo yung biyahe mo. So, ayun lang. Yes. Parang masakit siya, pero kapag nakita mo sa dulo, sasabihin mo sa sarili mo, kaya pala kailangan ko na mag-stop at kailangan ko nang bumalik kasi hindi ito yung para sa akin. Hindi ito yung plano ng Lord para sa akin. And yun yung maganda. Yes. Na tinatanggap mong hindi yun and nagiging humble ka at susundin mo na si Lord. Tsaka hindi mo pwedeng sabihin, di ba po sa number 1 kanina nga, yung in control of our lives, hindi mo pwedeng sabihin na si Lord yung Lord ng buhay mo. Kung hindi naman siya yung fully controlled. Oo, hindi Fully siya ang in susundin control. mo, 'di ba? Sarili mo pa din. So ayun, mas lalo kang masya-shake. Kaya dapat lagi pa rin yung willingness ng heart mo to be corrected. So, may i-share ako. Related po siya dun sa question ko. I-share ko lang siya. Kasi, dumaan din ako sa redirection. And yung mga taong close sa akin, alam nila to. Meron akong 3 opportunity way back. Anong year nag-GMA ako? 2021? 2021. 2021. Meron po akong 3 opportunity at hand. 3 work opportunity. Sabi ko, wow. Yumabang si girl. Yung isa po doon is GMA. Yung isa doon is sa school. Magiging akong guidance counselor. Tapos, yung isa doon, yung dati kong work, which is pinopromote tayo supposedly doon, di ba? Tapos, nag-pray ako sa Lord. Ang ibinigay sa akin ng Lord, yung maging guidance counselor ako sa school. Tapos sabi ko, hindi, ayoko. Kasi sabi ko, parang feeling ko sisikat ako pag pumunta ako sa GMA. Parang feeling ko, ang gandang dinggin. Parang something siya na kaya mong i-brag. Pero mali. Yung heart ko doon, mali talaga. Pero ang sinunod ko yung sarili ko. Sinunod ko yung GMA kasi nagre-report ako sa 24 oras. Sikat ako sa May fans club. Bicol, may fans club ako. Pero nire-direct ako ng Lord. At nung napalo ako ng Lord, ang sakit. Sobrang sakit to the point na pagpasok ko pa lang, everything feels wrong. Pagpasok ko pa lang, pinaparamdam na agad sa akin ng Holy Spirit na hindi mo sinunod yung plano na para sa'yo. Kasi pinag-pray namin, pinag-pray ko, and hindi talaga yun yung binigay ng Lord. So dumaan ako sa sobrang heartbreaking na pinagdaanan ko sa life na sabi ko, parang pati ako kine-question ko yung abilities ko. Kumbaga siya, painful, but at the same time, it's a humbling lesson where I learned a lot in that God's redirection. Kaya mapapasabi ka ng
Susundin ko na si Lord. Susundin ko na si Lord. Ang sakit ma-shake at ma-redirect. Oo. This time, ikaw na talaga po, Lord. Yes. So yun po, ang question ko po sa inyo, paano po natin matututunang magtiwala sa redirection ng Panginoon instead sa mag-resist po dito? Kasi pag titingnan natin sa liwanag ng salita ng Diyos, pag tayo ay nagtiwala sa Panginoon, talagang makikita natin na mararamdaman natin yung love niya. At saka makikita natin na talagang siya yung maglilid sa atin sa right track. Hindi talaga tayo mamimislead. Kasi pag sa sarili natin, sabi nga, maraming kapamaraan na ang tao na akala natin tama, pero sa totoo lang, ikapapahamak natin yan. Kaya si Lord, gusto natin tayong pag-ingatan ng Panginoon kung bakit nangyayari yung mga redirection. Gusto niya, maranasan natin yung peace na hindi kayang ibigay ng mundo. Amen. Yung satisfaction na hindi kayang ibigay ng mundo, si Lord lang ang pwedeng magbigay. Amen. Totoo yun, no? Kasi, especially nung time na hindi pa ako Christian at hindi ko pa kilala si Lord, lagi kong tinatanong yung sarili ko. Or parang may kulang sa akin nun. Lagi kong tatanungin yung sarili ko na, ganito na lang ba yung gagawin ko hanggang tumanda ako? Gigising ako, magtatrabaho, matutulog. Gigising, magtatrabaho. Walang purpose. 'Di ba? Walang purpose sa life. And then nung nakilala ko si Jesus, okay, ito pala yun. Parang kang nakumpleto. Hindi lang parang, nakumpleto ka talaga. There's something na nilulook forward. Oo. 'Di ba? So, ayun. Even though may times pa rin na nag-i-struggle, pero iba yung peace na Oo, binibigay totoo, ni God totoo. sa buhay natin. Kaya dyan din papasok yung pananampalataya natin, kung gaano ka-strong yung pananampalataya natin sa Kanya. Yan. So, yung faith natin, madalas, natitest yan sa season of shaking. So, tingin niyo po, what does a strong and mature faith look like during difficult season? Ang nakita kong revelation sa akin dyan ng Lord ay yung bamboo. Pansinin natin, pag may storm, yan ay masway lang, mabend. Pero hindi siya basta nababali, hindi siya basta nabro-broken. Kaya sabi ko daw, yan yung itinuturo sa atin ng Lord na maging resilient tayo, yung lagi tayong mag-hope sa Kanya. Kasi mapapansin natin na ang bamboo, pag pinutol mo yan, yung bamboo shoot baga, kinaumagahan ang taas na agad nung tubo niya. Kaya yun ang gusto ng Lord na bigay na example sa atin na resilient siya kahit may bagyo, mabend lang, masway. Sumasayaw siya sa wind. Ganon lang ang gusto ng Lord sa atin. Maging flexible, adaptable. Ang ganda nun. Kasi 'di ba parang pumasok rin siya sa season of shaking and pruning. Kasi pag prune nga yung bamboo, magbo-blossom din ulit siya. So pag sinashake siya, nagsisway siya na parang tayo mga Christian, during seasons of shaking, i-praise mo lang si Lord. Mag-worship ka pa sa Lord, 'di ba? So ang ganda ng example na yun. Yes. So dito po kasi 'di ba, kapag tayo mga Christians na ano pa naman po, no, nag-grow pa din naman po tayo. Even though sobrang daming doubts natin or questions, nag-grow pa din po ba yung faith natin kapag ganun? Pag nagkakaroon po tayo ng mga, halimbawa may struggles po tayo, hindi nagkakaroon na po tayo ng doubts or questions sa Lord. Paano po mag-grow pa yung faith pag ganun? Pag ganun, ang alam ko, hindi na nag-grow. Kaya talagang kailangan talaga tayong mag-surrender sa Panginoon. Kasi pag lagi natin question ang Lord, para tayong si Satan lang. Asan yung faith? Yes. I agree. Ginagamit ang salita ng Diyos para talagang i-disprove. So, gaano po ka-importante sa ating mga believers na mag-focus po sa eternal things kesa po dun sa mga temporary na mga circumstances or mga pinagdadaanan po natin? Mas magandang mag-focus sa eternal things kasi forever yan. Pero yung mga temporal things, talagang yan yung sinashake ng Lord kasi napaka-temporary niyan. Anytime, pwede yung ma-phase out, mag-fade. Pero sabi nga ni ay
mag-invest tayo sa Panginoon kasi diyan yung mas makakatulong sa atin para patuloy tayong lumago. Yes. Amen. Agree. So, what are some practical ways we can keep an eternal perspective in our daily lives as Christians po? Spend time with God. Kasi, and continuously read the Word of God. Hindi yung basta reading na para tayong nagbasa ng comics, kundi talagang hingin natin talaga yung revelation ng Lord para talagang magkaroon tayo ng renewing of mind. Kasi yan lang yung magiging way ng Lord para talaga tayo ay maging strong in our faith. At saka, para mas lumalim tayo, kailangan nating mag-invest talaga sa mga bagay na hindi na shake tulad niyang Word of God, tungkol kay Lord. Kasi, pag tayo ay nag-invest sa mga eternal things, makikita natin na successful yung magiging outcome ng buhay natin as Christians. Agree. Hindi tayo yung mga padapa-dapa, paiyak-iyak. Maging strong tayo. Umiiyak man tayo sa Panginoon because of the joy of the Lord. Yes, amen. 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 Totoo yan. Napaka-importante ng may daily Bible reading tayo or devotion araw-araw. Kasi yung reminder ni God sa atin or yung message niya for the whole day is nandun. And kapag ginawa natin yun, mariremind tayo. And even if yung araw na yun is merong times na pwede tayong mag-struggle or may challenge, pwedeng maging reminder sa atin yung nabasa natin na, hindi, ito yung binigay sa aking message ni Lord, ito yung susundin ko. So merong peace and at the same time joy from God. So, ngayon po kasi, maraming taong nakaka-experience po ng financial struggles, financial problems. So, ito po, nagiging way din siya para ma-shake yung confidence nila in peace. So, as Christians po, paano natin ma-maintain po yung trust natin kay Lord during po ng season of financial struggle? Kung tayo ay patuloy na nagtitiwala sa Lord, makikita natin na kung yung ibon hindi naghahasik, pinakakain ng Lord. May mga Christian kasi, lalo na ngayong panahon, yung financial shaking, yung mga dati kong mga na disciple, hindi ko na nakikita sa church kasi alam mo nyo kung bakit. Sabi nga nila, kailangan na nila ang pera. Pero kung makikita nila, para sila'y mabuhay. Pero kung makikita nila, 6 days yung binigay sa atin ng Lord, yung isang araw lang para sa Kanya. Kung matututunan nating sumunod, God will provide. Amen. Amen. Totoo yan. Naniniwala tayo doon. God always provides. God will provide. Napaka-powerful yan. Lagi ba ginagamit ni Nicole? Oo, laging ginagamit yan ni Nicole. Nung nakilala ko pa lang si Nicole, yan na talaga yung ano niya. Pero totoo. Totoo kasi totoo. talaga. In times of needs. Tapos akala mo may times pa na one day na lang kailangan mo na talaga nun. Pero out of nowhere, kapag nag-move talaga si Lord, meron at merong ibibigay siya sa'yo. You just need to trust Him. Ano lang kasi, dahil nga ginagamit natin ang pera sa pagbili ng mga bagay na magagamit natin sa daily lives natin, parang dun lang tayo masyadong, alam mo yun, Na-focus. na-focus na tayo, mag-work na lang ako kasi paano yan? Wala akong maibibigay na allowance sa kapatid Wala ko kaming or sa kakainin. anak ko. Oo, wala na kaming kakainin. So minsan yung iba, bahala ka na dyan, Lord. Unahin ko na Kailangan muna ko to. mag-work. Oo, ganun. Kasi hindi sila nagbibigay ng, or hindi sila nagtitiwala na ang Diyos yung magpo-provide dun sa kanila. Yes. Ma-testify lang ako kasi may experience ako niya nung nagka-college pa yung mga anak ko. Kung titingnan ako, sabi nga nung iba, hindi daw ako dumanas na yung parang nanlamig sa Panginoon. Kasi sa lahat ng activities, nandito ako sa church. Pero actually, dahil sa pangailangan ko, minsan, nandito ako sa church, pero sasabihin ko, what if umanak na yung pasyente ko? Nandun yung mga gamit sa bahay, nakahabili na. Kasi talagang nagkakaroon talaga ng divided heart. Sabihin na nandiyan ka, present ka lagi. Pero yung utak mo, wala na dito. Yung puso mo, hati na. Kaya minsan tinuruan ako ng leksyon ng Lord. Yung bench namin,
3 bagahe na ng mga manganganak ang nandun. Nagsuffer yung mga buntis na yun. 2 weeks sila na sumasakit ang tiyan, merong lumalabas na sa kanilang mga discharges na sign ng labor. Nagsuffer sila dahil sa kagagawan ko. Bakit? Dahil na-divide yung heart ko. Sabi sa akin ng Lord, dahil sa pangailangan mo, divided na ang heart mo. Kaya nung time na yun, na kinausap ako ng Lord, haba ako kumakain, nagkataong birthday yun ng nanay ko. Sabi ko ay, sige Lord, iiwanan ko yung mga pasyente yan, kahit 10 yung mga anak na yun. Pupunta ako dahil sa birthday ng nanay ko, mahalaga sa iyo ang relasyon. Sa totoo lang, talagang treasure ng Lord yung relationship natin. At simula nun, na ako'y sumunod sa Lord, sunod-sunod na yung nanganganak, partner by partner, 2 by 2. Sabi ko daw, Lord, talagang totoo ka. At saka minsan, pag may idinidil sa atin ang Lord, nung nagko-construct dito ng church, may pledge ako. Kung totoo siya, ang pledge ko lang ay 50 pesos per month. May utang akong 250 pesos. Sabi sa akin ng Lord, nagsusuklay ako, pupunta akong church, sabi niya sa akin, bayaran mo yung utang mo sa pledge mo. Ganon siya, nangungusap talaga ang Lord. He is a person. Sabi niya sa akin, bayaran mo Lord. Kulang pa nga yung pera ko. Yung loan ko 8,000. Kulang pa nga ni. Tapos babawasan ko. Kung nagtitiwala ka na kaya kitang i-provide, kaya kong ibigay yung sweldo mo sa abroad. Kasi, before ako naging Christian, nag-Saudi ako noon. Pinatunayan ng Lord, after Typhoon Rosing, akalain ba ninyo? Walang-wala. Talagang yung mga puno baga ng saging, talagang siraya, mga lahat walang tatira, nagiba nga ang church. Pero pinatunayan sa akin ng Lord na He provides. Every night may tutok-tok. Brown out pa naman, manganganak, good payer. Talagang ipinakita niya sa akin, in 1 week time, yung sweldo ko sa Saudi, kaya niyang i-provide. Kaya kailangan lang talagang magtiwala tayo. At gusto niya, walang kahati sa puso niya. Ayaw niya ng divided heart. Gusto niya, sabi nga ni, yun yung commandment sa atin ng Lord, to love Him above all. At makikita natin yung bunga sa ating pananampalataya, bunga sa ating buhay na talagang masaya na sa Panginoon. Sabi ko nga, Lord, sana noon pa kita nakilala. Amen. Pero may kanya-kanyang panahon talaga ang pagkatawag sa atin ng Lord. Totoo po. Grabe ang Lord, no? Talagang dun mo mapapatunayan na He provides pag siya yung inuna mo. Totoo. That's why put God first. Yes. So, ano po yung mga biblical principles na makakatulong po sa ating mga believers na manatili pong faithful kahit na po yung resources natin limitado na? Yun na lang, Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto us. Mostly kasi sa mga tao, ang hinahanap yung idadagdag. Hindi inuuna yung Lord. Ay ang sabi sa atin ay, seek first the kingdom of God and His righteousness. At saka palang idadagdag yung mga pangailangan natin. Yan yung isa sa mga principle na pinangahawakan ko na totoo yan. Amen. Grabe. Nakaka-bless makarinig ng mga ganitong Totoo. word, no? Mariremind talaga tayo. Gano'n ka faithful ang Lord. Kahit na tayo, hindi tayo minsan nagtitiwala sa kung ano yung kaya niyang gawin. Pero siya, nandyan siya palagi to remind us always na He's always there. Faithful sa lahat ng pangako niya sa atin. Madali kasi tayong ma-shake kapag alam natin na limited na yung resources natin. Lalo na Totoo. kung wala kang, hindi ka nagtitiwala sa Lord. So, Pakiramdam mo wala ka ng plan B. oo, lagi, yun pa naman tayo, sanay tayo mga tao, di ba, na dapat lagi ako may plan B, may, kung pwede pang hanggang plan Z gagawin ko. Para di ba, para A to lahat Z. maging okay. Lahat maging smooth. Kasi ayaw natin, ako magiging honest ako, ayoko mag-struggle. Parang ang hirap kasi, alam nyo yun, yung parang gusto ko smooth lang ang lahat. Pero alam ko naman hindi magiging smooth ang lahat. Pero ayun, isang reminder ito sa atin na we must put God first talaga.
yung faith natin, magtiwala tayo na siya yung magpo-provide. Kasi hindi tayo pwedeng laging anxious na lang. Hindi tayo laging dapat nag-fear na lang lagi na meron pa ba bukas? May trabaho pa ba ako next month? May trabaho pa ba ako sa mga susunod? I-share ko lang. Kasi virtual assistant na po ako and hindi ko sure kung hanggang kailan ang kontrata ko. So anytime pwede akong tanggalin ng Lord sa trabaho. Pwedeng, ng Lord na pati. Sorry po, pwede akong tanggalin nung employer ko sa work. So hindi ko alam kung hanggang kailan lang ako, though may contract kayo or what, so ganun. Pero nagtitiwala ako sa Lord na, Lord, ikaw po yung nagbigay nito sa akin nung 2024. Kung kukunin mo siya, alam ko na may ipapalit kang mas better, mas best. Amen. Agree. Totoo. Tsaka yung Lord, sa lahat ng bagay, sobrang intentional niya. Totoo. Sobrang intentional niya. So, if He takes away something, of course, yung kapalit nun, something siya na mas maganda. Totoo. Ganun ang Lord eh. Ano lang parang kapag naiisip natin na, may nawala sa akin, may mas best na dadating. Kasi hindi mo pwedeng hawak yung barehas na blessing. Totoo. Dapat may maalis siya para may mahawakan kang panibagong mas best. Di ba nga sabi kapag puno na yung jar, dapat bago lamnan ng bago is ma-empty muna siya or mabawasan muna siya. So, kumbaga sa atin, kailangan may matanggal muna bago tayo mabigyan ulit ng another blessings pa ni God. Kaya God sometimes uses shaking to purify our faith. So, sa tingin niyo po, ano po yung mga signs that a person is growing spiritually through a trial instead of becoming bitter because of it? Makikita natin na a person is growing kasi hindi siya nag-complain, thankful siya. Sabi nga, in all things, give thanks to God. Even in negative situation, marunong siyang magpasalamat. Isang sitwasyon na naranasan ko, nung ako'y nag-aaral sa Naga noong 2017, nagmamadali ako't mabiyahe pang Naga. Nahulog ako sa hagdan. Pero 4 na baitang yung binagsakan ko. Pero sabi ko, Lord, salamat sa Lord. Sabihin ng mga tao, luka-luka talaga. Nahulog na sa hagdan, ang pasalamat pa. Alam mo kung bakit? Hindi ako na-fracture. Nakalakad ako. Na dapat ay yung likod ko yung spinal column ko ang maapektuhan, pero nandun ang Panginoon, yung kamay niya ang humawak sa akin. Kaya talagang maging thankful tayo kahit sa mga negative na bagay. Amen. Yes. Grabe. Amen. Kailangan natin kasi ding makita yung positive dun sa Yung silver lining. Yes. Wow. Hindi, pero kasi kung magpo-focus lang din talaga tayo dun sa mga negative na nangyayari sa atin araw-araw, walang mangyayari sa Wala. atin. Magrereklamo lang tayo ng down magrereklamo. na tayo niyan for sure. Hindi tayo mag-grow sa faith. Yes. Sabi nga, don't complain. Totoo po. Nicole, wag ka mag-complain. Don't complain and start trusting God. Ayun. Oh, okay. So ano po, how can a believer po maiwasan po natin na yung mga hardships is magpatigas sa ating mga puso? Mag-harden sa heart natin. Maging reason para tumigas yung puso natin. Kailangan lang maging honest tayo sa Lord. Sabihin natin, Lord, ganito ang sitwasyon ko, hindi ko po kaya. Tulungan mo ako. Remain humble. Maging totoo lang tayo sa Panginoon. Huwag tayong complain ng complain, kundi talagang hingin natin talagang, Lord, i-increase mo yung faith ko. Kasi pag talagang nagkamali tayo minsan, maski paglapit sa Lord, minsan namamanipulate natin ang Panginoon ay, Oops. Parang lahat tayo tumago. Pero totoo naman yan. Nagmamanipulate ba kayo? So, ayun po, as we come to an end of this discussion, ano po yung encouragement na ma-share nyo sa mga listeners po natin, dun po sa and also dun po sa mga tao na meron po sila or nakaka-experience po sila ngayon ng shaking sa buhay nila? okay. Yung mga nakaka-experience ng shaking, yan ay kinukonsider na storms of our life. Na ito yung nagiging daan o
nagiging tungtungan ng Lord para tayo mag-mature spiritually. Kaya wag nating sabihin na, Lord, tama na po, ayaw ko ng bagyong yan. Sabi nga, pagkalipas ng bagyo, may panibagong umagang darating. Amen. Ang ganda. Ka- Meron lang akong naalala kasi may nagsabi sa akin na kapwa rin natin Christian na kapag may problema ka, tingnan mo yung light at the end of the tunnel. Ano yung light? Ano yung magiging miracle after? Kasi ang sarap isipin na, nagsistruggle ako dito. Pero, ano yung miracle dito sa season na to? What is God preparing me for in this season? Oo. Ano yung ibibigay mong blessing, Lord? Mm-mm. Parang pag Christian ka pala, no? Parang may pinagdadaanan ka na ngayon, pero dahil nakikita mo yung silver lining, ang iisipin mo na, may blessing si Lord sa huli. Oo. Ano yung miracle? Iniisip mo na agad, ano kaya yung ipapakitang miracle sa akin ni Lord? And yun na yung ilulook forward mo. Hindi, tsaka ano din as a Christian din, kapag nagsistruggle ako, pag iniisip ko na kasama ko si Lord, nakakagaan Ang Totoo. gaan. Kasi alam mo na may peace ka, alam mo na may kasama ka dun sa nangyayari sa'yo. May tao, may Diyos na matatawag ka, may Diyos na pagsusumbungan ka ng lahat, di ba? So, yun. Pero aminin natin, yung shaking, hindi siya ganun kadali. Hindi siya mabilis i-overcome, to be honest. Sobrang masakit siya Kailangan mo din i-endure yung pain during that season. Pero, yun nga, you have to remain faithful. Hindi siya madali. As in, sasabihin lang na tayo, aminin natin, ang daling sabihin na, kaya kong makapass through dito sa season na to. Pero in truth, hindi natin kaya if we are alone. Yes. We need to have the Lord in our heart. Totoo. Lalo na kapag nandun ka na sa situation na yun. Na minsan, lalo na kapag hindi sa atin clear pa yung solution Oo. na binibigay sa atin ni Lord, or yung path na yun is, pakiramdam natin minsan is nakikage na tayo doon kasi ano po ba talaga? Para saan ba talaga to? Ano ba yung mangyayari sa akin after nito? Ano ba yung pinaprepare mo sa akin, Lord? We keep on asking Him na pakiramdam natin minsan ang bagal ng sagot. Pero doon na din talaga papasok yung kung gaano ka-strong yung faith natin sa Kanya. Minsan kasi pag ang Lord, kasi di ba may tatlong sagot yung Lord sa atin. Yes, no, and wait. Yes. Kaso minsan pag sinagot tayo ng Lord na pinapakaba kasi tayo ni Lord minsan Pag sinagot pag sinagot tayo ni Lord ng wait, ayan na, hirap pa naman sa waiting season, umiiyak na, parang, ito na ba yun, Lord? Aminin. Oo, totoo. May times kasi tayo na kapag sinabi ng Lord sa atin na wait, pakiramdam natin yes na yung kasunod nun. Kaya minsan kapag sinabi ni Lord na wait, then ang ending nun is no, grabe yung sakit sa atin na parang, grabe namang rejection to Lord. Teka lang, akala ko pinawait mo ako kasi yes na. Pero yung pala, it's a redirection na naman from God. Okay. Ayan. So, for the last question po is, ano po sa tingin ninyo yung practical steps that can take this week to strengthen their trust in God's promises and His unshakable kingdom? Ang isa kong bibigay sa inyo as encouragement, yung bagang journaling ninyo, nagjo-journal tayo. Yung mga past victories natin, pag binasa natin yan sa panahon ng ating mga discouragement, makikita natin na talagang siya yung mag-i-encourage sa atin. Yung mga past victories natin. Kaya napakahalaga mag-journal tayo. Saka, be consistent in prayer, in the Word of God, at huwag tayong maging negative. Ang ibig ko sabihin, halimbawa, sabi nga kung ano ang sinabi natin, pinakikinggan niya ng Lord. Sabi nga sa Book of Numbers, ano man ang napakinggan niya, gaganapin niya. Kaya kung sasabihin natin na, ano bang buhay ito? Yung negative tayo, halimbawa, may naramdaman tayo, masakit ang ulo ko, grabe naman. Lalong mararamdaman natin, lalong nag-i-intense yung pain. Kaya wag tayong maging negative. Kasi Powerful din ang paniwalaan natin, God heals. Amen. Yes. Agree ako dun sa journaling. Natatandaan mo, ikaw, Add lang natin to. add lang Ganyan. natin to. Kasi year 2016,
Na 2015 kasi, parang 2014 naging born again na kami. Naging Christian na talaga kami. Tapos, 13. 13 ba? Wow. Buti Ganito. naalala mo ba? So, tinuruan po ako nung tita ko na Christian din siya, si Auntie Yagi, na you have to pray for your, to your friends. Tapos, marami akong friends. Kasi, di ba, social butterfly ako ng high school. Pero si Aika lang yung isinama ko dun sa journal ko. Hindi ko alam kung bakit. Nabasa ko po siya. As in yung journal, nandun yung Noong pangalan ko. 2016. Tapos, ang sabi ko dun, si Aika yung kaibigan ko na ipinagpe-pray ko na maging Christian. Tapos, andun po yun lahat. Tapos, agree ako, talagang yung Lord, pag binalikan mo yung mga ganung bagay, minsan magiging thankful ka. Lord, siya lang yung pinag-pray ko, kaya siya lang siguro yung nayaya ko sa... Dapat pala lahat. Pero di mo makikita naman na faithful talaga si Lord sa kung ano Totoo. yung want mo. Nagulat din ako nung nababasa ko yung journal kasi nandun talaga yung pangalan ko. Pinag-pray niya na Very maging... specific. Oo, kasi ako din yung friend niya na inaya niya nung high school kami na hindi ako, no, ayaw ko dyan. Kung ano ako ngayon, mamamatay ako dito. Oo, ganon. Ganon ako dati. Ganon ako dati. Tapos hindi ko akalain, wow, nandito na ako ngayon. Yes. Pinagpe-pray na pala niya ako. So nakakatawa din na malaman na may mga tao nagpe-pray for you din. Di ba? And ako din, dagdag ko pa. Yung sa mga nasa waiting season. Kasi alam ni Aika na sa buhay ko, mahilig ako maglagay ng milestone, stepping stone, na parang nilalagyan ko po ng timeline yung buhay ko. Tapos lagi akong intentional, Lord, gusto ko sa ganitong taon ko, kinasal na ako. Tapos pinagpe-pray ko siya sa Lord. Hindi ko alam po kung bakit. Sobrang, sabi nga nila sa akin, ang biro po nila sa akin before is, siguro mahal ka ni, favorite ka ni Lord. Favorite ni Lord. Kasi yun nga, yung nai-relate ko siya sa journal ko. Pag binalikan mo yun lahat, kung ano po lahat ng sinulat ko dun, yun po yung buhay ko na meron ako ngayon. So, nag-agree po ako sa sinasabi niya. Dugtungan ko yan. Journal. Ako na sabi ko daw, by hook or by crook, mag-aasawa ko at age 25. Nangyari. By hook and by crook, mag-aasawa ko by the age of 30. Yes! Thank you, Lord. Ninang. So ito na yata yung sign ate. Yes. Anong i-declare mo ngayon? Anong i-declare mo ngayon? Makakapasa ako sa board exam. Amen. One day. Amen. At saka add-on ko pa, yung i-develop natin yung intimacy sa Lord. Through what? Ang ginagawa ko, kaya naging sensitive ako sa boses ng Panginoon. Praise and worship pa lang. Sabi ko, Lord, saan ka dyan papasok? Nasaan ka dyan? Kaya alam ko kung saan parte ng worship nandun siya. At sa preaching, nagtatanong rin ako, Lord, nasaan ka? Kausapin mo ako. Talagang, pag tayo laging ganun sa Panginoon, hindi naman tayo ipoforsake ng Lord. Yes. At makikita natin, magiging deeper yung intimacy natin sa Panginoon. And kapag deeper yung intimacy, mas firm yung faith mo, mas kakayanin mo ang mga shaking. Yes. Pag po ba ganun, mas konti po ba yung shaking? Hindi rin. Ako na lang. Ang isang last testimony ko ngayong year. Hindi ako nagtanong muna kay Lord nang ako'y magpa-opera ng mata ko. Halos ako nabulag. Wala akong makita. Nagsisi ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, patawarin mo po ako. Hindi ko naisip na you can heal kung yung ang bulag. Kaya mong buhayin. Bigyan ng paningin. Pero talagang, nung ako'y nagpara-repent, nag-iiyak talaga ako sa Lord. In-end up ng Lord nung April 16, sabi niya sa akin, you have been healed by your faith. Nauna, nang sinabi sa akin, you of little faith, parang palibhasa, choleric ako. Parang pakiramdam ko habang ako nakaupo, tinuturo-turo ako ng Lord. You of little faith. Pero nung makita niya yung pag-humble down ko sa kanya, pagre-repent ko, para mapakiramdam ko, hinawakan niya ako sa balikat na sabi niya, you have been healed through your faith. Ang sarap. Amen. Kasi talagang makikita mo pag nangusap sa iyo ang Lord, alam mo kung siya ay nagtuturo, galit siya. Yung kung sa kung dinidisiplina ka, hindi naman galit na kung ano, gusto kang i-discipline, gusto kang turuan. At mararamdaman mo rin na talagang yung love niya. Yes. Ang sarap na nasa Lord talaga. Yan ang masasabi ko sa inyo. Amen. Agree. Favorite tayo ni Lord eh. Oo. Favorite tayo. Dati po nung hindi pa kami Christian, tapos kaibigan na po namin siya,
born again Christian na po kasi noon. Lagi naming sinasabi sa kanya, lahat ng pinagpe-pray mo na nagkakatotoo, favorite ka ni Lord. Kaya parang yun po yung pang-asar namin sa kanya dati. Tapos nung naging Christian na ako, doon ko na-realize na, Ito pa yung feeling na favorite ni Oo, Lord. ikaw ito rin. po, favorite din naman pala ako ni Lahat Lord. pala tayo favorite ni Lord. Tayo ni Yes po. Lord. So ngayon, sobrang dami nating natutunan. Ang sarap ng discussion today, di ba? Sobrang light, but at the same time, the learning, kaya mo siyang i-impart sa heart mo. And thank you so much to that po, Nina. Nakaka-remind talaga na hindi lahat ng bagay na meron tayo ngayon ay permanente. We should focus, our eyes should fixed on God. Ay, amen. Yes, totoo. Kasi whether it's our plans, finances, relationships, or even our own strength, all these things can change. Lahat to pwedeng mabago eh. In just one snap ni God, pwedeng mabago to eh. But God's character, His promises, and His kingdom remain the same. Yesterday, today, and forever. Amen. Amen. So, ayun again, maraming salamat po Ninang Nor for Yes, Ninang. Ninang, pag 30 ko po. Amen. How many years more? Amen. 2 years na lang. 2 years na lang po. Maninang na po kayo ulit. Lord ha, 2 years na lang. Lord. So yun, maraming salamat po. It has been such a nice episode na kayo po yung nag-join. And ito po, paulit-ulit din namin siyang sinasabi na lahat po ng nagiging guest po namin dito, pinadala po kayo ng Lord to share a message. Kasi po, sabihin po namin sa inyo, yung mga episodes po natin, hindi lang na-review dito sa Pilipinas. Meron pong nag-review sa US, meron sa Singapore. So, ibang maraming lugar. salamat po na ginamit ka ng Lord na instrumento na makapag-share po ng kanyang salita sa araw na to. So, anything that you would like to add? Sa lahat po ng mga listeners namin, ayun. So thank you po again sa support nyo, and kung nasan man po kayo ngayon, kung nasa US man po kayo, US! Kung nasan man po lugar kayo, thank you so much po. Thank you rin po kung nagamit ninyo akong encouragement para sa iba na nangangailangan na dumadaan sa mga storms in life. Dahil ang buhay naman talaga ay walang permanente sa mundong ito, si Lord lang at ang kanyang salita. Sabi nga, lahat mawawala, langit at lupa, ngunit ang salita niya ay mananatili at hindi ito babalik sa kanya na mababaliwala. Amen. Yun sana yung closing statement ko. Si Ninang na ang nag-close. And with that, thank you so much po sa ating lahat ngayon. Thank you again po, Ninang. And all glory to God. This is your host, Aika, Charm, and Nicole. Thank you so much and see you on the next episode of COP Podcast. God bless everyone. Thank you. Bye. Thank you po, Ninang Thank you Nor. po. 3 years pa. Opo, 3 years pa pala po. 27 pa lang pala ako ngayon. Yes po, token po. Taken. Wow, thank Thank you you. so much po. Opo. At dahil po dyan, ma-picture po tayo, Nina. Apo. Yes. Ano po, next pong 3 years, 27 pa lang nga